Rosalinda, Rosalinda. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ano bang ginagawa mo nung nakita Huwag kita? kang maingay. At baka magising mo pa siya. Alam mo ba na, sabi ni Dr. Riverol, binigyan daw siya ng pampakalma. Pero alam mo, sa totoo lang hindi siguro masamang ideya na gisingin siya para sabihin kung buntis ako sa anak mo. Huwag mong susubukan. Gusto mong pustahan? Lumabas na tayo rito. Halika na. Nagtatrabaho pa rin ba ang asawa mo ngayon? Dapat sabihin natin sa kanya na maghinay-hinay lang dahil baka mapagod siya. Berta, tumawag ba si Senyor Beto para sabihin sa asawa niyang hindi siya maghahapunan dito? Hindi, senyora. Hindi siya tumawag. Napakagaling naman talaga niya, no? Ngayon sabihin mo sa akin, saan ka nagpunta buong maghapon, Abril? Saan? Sagutin mo ko! Mga wala kayong hiya! Ang kapal ng mga mukha nyo! Umuwi ka dun sa bahay at hintayin mo ako! Huwag niyo akong tratuhing parang bata kasi hindi na ako bata, Mama. Wala kang hiya! Yun ang totoo! Tama na yan, Aling Zoila. Hindi ka rin naman santa. Tumahimik kang kapal ng mukha mo! Ano ba? Kumalma ka nga lang. Tama na, Mama! Alam kong ginagawa ko sa buhay ko. Hindi ako nakikialam sa buhay niyo. Sinabi nang umuwi ka dun sa bahay! Hindi ka talaga titigil sa pakikialam. At ikaw, kapag nakita pa kitang kasama si Selena, isinusumpa kung dudukutin ko yung mga mata mo gamit ang kuko ko. Naintindihan mo? Sinusumpa ko! Kainis talaga ang matandang bruwang yon. Fedra, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi nga kita mahal. Humanap ka na lang ng ibang magmamahal sa'yo. Si Rosalinda lang ang mahal ko, siya lang. Pero hindi ka mahal ni Rosalinda. Bakit mo ako tinataboy? Pwede naman tayong maging masaya. Kalimutan na natin ang nakaraan at magsimula tayo muli kasama ang batang darating. Fedra, itigil mo ng kaibangan mo. Hindi kita mahal at hindi kita mamahalin. Naintindihan mo? Kung patuloy niya akong itataboy, hindi ko na lang alam kung paano pa ako mabubuntis. Kalokohan na yung pagtanggi mo. Magpatingin na tayo para malaman kung bakit hindi ka pa rin Huwag mo nabubuntis. na akong kulitin pa ulit-ulit tungkol dyan, Anibal. Sabi ko sa susunod na lang. Sa susunod? Kailan yun? Sabihin mo sa akin ang petsa ngayon na mismo. Sawa na ako sa palagi mong pag-iwas sa mga tanong ko. Siguro gumagamit ka ng pills ng palihim para hindi tayo magkaanak, no? Niloloko mo lang ako na magpapatingin ka. Ang totoo, ayaw mo talaga magkaanak. Salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Ang gusto lang naman namin ay ang kaligayahan ni Rosalinda. At siguradong yun din naman ang gusto mo. Pero kasi, may malaking problema akong hindi inaasahan, Tito. Alam kong hindi ito tama. Si Fedra. Buntis siya at ako ang ama. O wala ba rito ang kapatid ko, ha? Nagtalo kami kanina dahil ayaw niya pa rin magbuntis. Gaano ba talaga kahalaga sa'yo ang magkaanak? Pangarap ko talaga maging ama. Pero wag na nating pag-usapan ang problema ko. Kumusta ka na? Talaga bang gusto mong malaman? Hindi ko alam kung bakit pero nitong mga nakaraang araw na to, palagi kitang iniisip. Sino yung nakasama mo kanina, Miss Serias? Walang iba kundi ang mahal kong anak. Naku, nagbibiro ka lang, di ba? Ngayon lang ako naging seryoso sa buong buhay ko kaya maniwala kayo sa akin. Meron akong anak at napakaganda niya. Bakit mo ba ako pinakasalan? Magsisimula ka na naman ba sa mga walang kwenta mong mga tanong? Gusto kong malaman, sabihin mo sa akin kung ano bang totoo. Hindi mo talaga ako minahal.
Salamat sa pag-aalaga sa akin ni Soledad. Kaya kong tumbasan at higitan ang pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay niya sa'yo. Palihim kitang minahal sa loob ng maraming taon. Hindi kita mahal. Rosalinda